Sa bawat isyu ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone at welcome po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at welcome po sa Pinas Sabat with Coach Jared. Andito po tayo ngayon. Ano oras ba? 8:38. Medyo na late tayo mga kababayan. Pasensya na po. Pero narito po tayo ngayon sa ating radio show dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Facebook at mag-follow pala at mag-subscribe sa Facebook at YouTube ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, napapainggan po tayo ngayon sa 738 sa AM band at nasa Channel 3 naman tayo din ng TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA For The Box. At ayun na nga, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating palatuntunan every Saturday, 8:30 p.m. dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay. So, eto na mga kababayan. Meron tayong pag-uusapan. Matunog netong linggong ito. Yung salitang soberanya. I'm sure alam nyo po 'yan. Oo, alam nyo po yung kwentuhan ngayon tungkol sa sovereignty. O kasarinlan sa Tagalog. Ay, by the way, wag niyo rin kalimutan pala na na tawag dito. Yung mga nandirito rin po sa Pinas Sabat Facebook at YouTube channels. Oo. Ay, walang audio. Wait. Wala rang audio dun sa... Okay, wait lang ha. Ayan. Yan, okay. So, may audio na ba? wala raw audio dun sa isa eh. Okay. So I hope we're good. But ayun na nga, mapapakinggan, mapapanood nyo rin po itong ating radio show sa Pinas Sabat YouTube and Facebook pages ng social media accounts ng radio show na to. Oo. So I hope, wait, napunta ako ngayon. Sorry para makita ko rin yung mga comments at mga comments doon kasi tawag dito kasi kailangan makita ko yung mga comments doon kasi minsan mga kababayan ayun. Oo. Meron tayong 51 ngayon dito sa sa Pinas Sabat with Coach Jared na YouTube channel. And sa Facebook. Sa Facebook di ko makita. But anyway, maraming nagko-comment dito dito sa Radyo Pilipinas medyo konti. Pero syempre dahil nga this is a reaction radio show. Kaya nga pinasabat dapat mag-react kayo. Oo, dapat magsalita kayo. So, I thought na we should open more social media accounts or platforms para kayo po makapag-react. So, ayun. Okay, so pag-usapan natin itong mainit na kwentuhan tungkol sa soberanya ng bansa. At alam naman natin, mga kababayan, kapag ang pinag-uusapan natin soberanya ng bansa, ang kwentuhan natin dyan, mga kababayan, ay automatic, usual, China ang pag-uusapan. Kasi wala namang ibang nanggugulo sa soberanya natin maliban sa China ngayon Oo, wala namang iba. Oo, kaya nga nakakatawa yung komento ni Senator Alan Peter Cayetano nung sinabi niya, mga kababayan, na bakit daw hindi tayo lumalapit sa mga isla ng Malaysia at ng at ng Vietnam. Oo, yung sinabi niya. Alam nyo, ang sagot sa kanya ni Commodore J. Tariela, mga kababayan, tawag dito,
kaya hindi lumalapit dyan ay dahil meron tayong ginagalang na Declaration of, tawag dito? DOC DOC 2002. DOC. The Declaration on the Conduct, ayun. Declaration on the Conduct ng mga ASEAN countries with China. Kasama ho ang China doon. At sumusunod po ang Pilipinas doon. Oo. Kaya hindi tayo lumalapit. And ganun din, sumusunod din ang Malaysia, sumusunod din ang Vietnam. Ang matigas lang naman ng ulo, mga kababayan, syempre, yung bansa na bully dito sa rehiyon ng Southeast Asia. Alam naman na natin lahat yan, si China yan, mga kababayan. Pero, mga kababayan, ang question natin for today is kailangan natin i-check ang ating soberanya. Sino ba dapat ang nasusunod sa bansa, sa Pilipinas? Pagdating sa usapin ng diplomasya, pagdating sa usapin ng dito, lalo na sa West Philippine Sea. Kasi alam naman natin yung nangyayari ngayon, mga kababayan, na itong Chinese consulate, itong bagong batch ng Chinese consulate, ng Chinese embassy, talagang hardcore, kumbaga, hardcore. Hindi lamang sila nakikialam sa usapin ng diplomasya. Oo. Sila na rin ngayon ay nakikialam, parang nakikialam na rin sa internal na relasyon, sa internal na governance at politika ng bansa. Kung mapapansin nyo, mga kababayan, at kung hindi pa nyo nakikita, pero kung mapapansin nyo nitong mga nakaraang linggo, hindi lamang po yung away ng senador ang pinapakailaman ng Chinese embassy. Pati ho yung ating diplomatic relations with other countries, pati yung kung paano ibinabalita ang mga bagay-bagay dito sa ating bansa. Pinapakailaman na rin nila, mga kababayan. Ganun kalala. Ganun ho kalala. Kaya ho, mga kababayan, ang hirap ho ngayon isang tabi yung ideya or yung tanong na sino ba ang dapat masunod pagdating sa usapin ng Pilipinas? Sino ba ang dapat nasusunod? Sino ba dapat ang boss, kumbaga? Oo. And the usual response, yung tamang response should be ang Pilipinas ang dapat nasusunod. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan natin ang ating bansa. Sila yung dayo dito eh. Sila yung dayo, hindi ba? So dahil sila yung dayo, dapat sila yung sumusunod sa kung ano yung sistema ng Pilipinas. Okay. Kaso nga lang, mga kababayan, mukhang the Chinese embassy is not getting the message. Nitong nakaraang linggo, mga kababayan, nagkaroon ho ng palitan ng, actually nag-away pa nga yung mga ibang senador eh. Nag-away pa nga ibang mga senador kasi alam naman natin kung ano yung pinagbasihan nun. At ang pinaka-controversial po sa mga sinabi ng mga senador, itong sabihin ko pa, itong binanggit ni Rodante Marcoleta. Oo. I'm sure napanood nyo na yan. Hindi ko na siguro kailangan pa ipakita. Pero alam naman natin, mga kababayan, na yung mga ganap doon, yung mga pinagsasabi doon ni Rodante Marcoleta, parang nakakaloko, hindi ba? Parang nakakaloko. Kasi, mga kababayan, saan ka naman nakakita ng isang senador na ang dapat prioridad niya ay ipaglaban ng soberanya ng bansa, soberanya ng Pilipinas? Pero mukhang siya pa ang naunang gustong magsuko ng teritoryo ng Pilipinas. Oo, parang it doesn't follow di ba? It doesn't follow. Parang hindi align ba? Oo, parang nakakaloko lang talaga yung nangyayari na
And again, lagi ko po ito sinasabi sa aking sariling channel, no, sa aking live stream. Kasalanan to ng mga bumoto sa kanya. Kasalanan nito ng mga bumoto sa kanya. And baka nadala sila dun sa 2,000 pesos na bill. Di ba? Hindi natin alam eh. Baka dun sila nakuha eh. Sa 2K. Or baka talagang supporter lang sila ni Sara Duterte at lahat ng i-endorso ni Sara Duterte ipapanalo nila, di ba? Pwede rin naman ganun. Pero, siguro ang pinaka-disappointed dito, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga sinabi ni Rodante Marcoleta, yung mga taong bumoto na uniform personnel. Yung uniform personnel. Kasi sila yung bumoto kay sila yung bumoto kay Bato de la Rosa, sila yung bumoto kay Bongo, yung karamihan ng mga Duterte endorsed candidates. 80% according sa COMELEC, no, according sa resulta ng elections, 80% ng ating uniform personnel na nagparticipate doon sa absentee voting ay bumoto sa mga Duterte senators. Mukhang ngayon nire-regret nyo na yung desisyon nyo. Shoutout po sa ating mga uniform personnel. Pero sa mga hindi bumoto, meron tayong moral ascendancy ngayon, mga kababayan. Doon sa mga hindi bumoto sa mga Duterte senators, tulad ko, may moral ascendancy ngayon tayo para magsalita. Kasi, it's really a lot, ang hirap magsalita ng dito sa mainstream. Ang hirap magsalita ng normal. Kasi baka mamaya may ma-MTRCB tayo. Oo, shoutout pala kay Chairwoman Lala Soto ng MTRCB. Oo. Anyway, siguro ngayon pinagsisisihan na nila yung boto nila. Yun na lang. Let's put it that way. Na imbis makakuha kayo ng suporta sa isang individual na katulad ni Rodante Marcoleta, na ipinangako sa inyo na ipagtatanggol daw ang integridad ng Pilipinas, na nag-oath pa na bilang senador nung siya ay nagwagi na poprotektahan niya ang konstitusyon at ang integridad ng Pilipinas, siya pa ngayon ang nangunguna na isuko ang mga teritoryo ng Pilipinas. And by the way, mga babayan, yung sinabi ho niya na isuko ang KIG, Kalayaan Island Group, mga kababayan, it's already surrendering our territory. Hindi na ho easy ang pinag-uusapan dito. Hindi na ho easy ang pinag-uusapan kapag ang kwentuhan ay yung Kalayaan Island Group. Hindi na ho easy yan. At ang pinag-uusapan na ho natin dyan ay teritoryo. Bakit? Kasi po, ang EEZ only refers is the idea and the legal framework of the EEZ comes from the UNCLOS. Yung UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Seas. Doon nanggagaling yun. Dinidefine po ng UNCLOS kung ano ang territorial waters, ano yung contiguous zone, ano yung exclusive economic zone, ano yung mga limitasyon ng mga bansa na malayo sa exclusive economic zone, paano din ang limitasyon ng mga malapit, ano yung mga karapatan ng mga bansa na malapit sa kanilang exclusive economic zone. Yun po kasi, mga kababayan, ang pinag-uusapan. Kapag UNCLOS. At yung sinabi ho ni Rodante Marcoleta na ginagawa niyang basis ang Kalayaan Island Group to quote to some degree parang i-disregard
o para pahinain ang ating claims diyan sa West Philippine Sea, parang may problema ho tayo doon, di ba? Mm. Kasi ang KIG, mga kababayan, is already a Philippine territory. Ang batas po na umiiral dyan ay hindi UNCLOS. Ang batas po na umiiral dyan ay ang konstitusyon ng Pilipinas. No joke. No joke. Oo. Yun o yan. Oo, sabi nga, ang Kalayaan Island Group, ang pinakamalaking munisipalidad na meron tayo dito sa Pilipinas. 1987 Constitution ho yan. At ang Kalayaan Island Group, it also generates its own territorial waters, its own contiguous zone, and its own exclusive economic zone. Kaya mga kababayan, um, parang ang hirap pong maisip na ang isang napakahusay na abogado tulad ni Rodante Marcoleta, parang hindi niya naisip yun. Mm-mm. At hanggang ngayon, mga kababayan, pinipilit pa rin niya ang kwento na siya daw ay na-misinterpret. Oo, na-misinterpret lang daw siya, mga kababayan. Wag natin kalimutan yan. Oo. Na-misinterpret lang siya. Mm-mm. Baka wag natin kakalimutan yan ha. Tayo ho ang may kasalanan. Tayo ho ang may kasalanan. Hindi ho natin siya inintindi. Hindi ho natin siya. Na hindi ho natin siya pinakinggan ng maigi. Kasalanan ho natin, mga kababayan, na ang pagkakaintindi natin sa i-give up ang KIG. By the way, yun ang kanyang aktual na salita. Yun ho yung kanyang aktual na sinabi. I-give up ang KIG o Kalayaan Island Group. Oo. Kasalanan ho natin, mga kababayan, na ang pagkakaintindi po natin dun sa i-give up ang Kalayaan Island Group ay mali. Hindi raw isuko yon, mga kababayan. Yun daw ang ibig sabihin, sinang sinabi ni Rodante Marcoleta. Wala raw siyang sinabi na isusuko ang soberenya o isusuko ang teritoryo ng Pilipinas. Oo, basta i-give up lang daw ang KIG. How does that make sense? Sige nga. How does that make sense? I mean, siguro kahit grade 1, maiinis sa kanya eh. Pag kinausap niya ng ganun. O, kahit yung grade 1, mabubisit sa kanya. Mm-mm. Ano ba yung sabihin na i-give up? Di ba isuko? Di lang naman ibig sabihin nun eh. May ibang ibig sabihin pa ba ang tawag dito? Ang i-give up? Mm-mm. By the way, happy Valentine's pala sa mga tagapakinig natin ngayon, ano? Maraming salamat. Kahit Valentine's guys, kahit Valentine's, nakikinig ko kayo dito sa Pinasabat with Coach Jared. Anyway, ano ba ibig sabihin na i-give up? Di ba isuko? Kaya nakakaloko, mga kababayan. Nakakaloko yung mga galawan ni Rodante Marcoleta pagdating dyan. At hanggang ngayon, again, mga kababayan, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, hanggang ngayon, pinaglalaban pa rin niya na tayo na tagapakinig niya, ang naka-misinterpret ng kanyang ibig sabihin. Imagine. Tayo pa ang may kasalanan, guys. Tayo pa talaga. Tayong mga tagapakinig. Hindi naman tayo nagsalita eh. Oo. Pati hindi niya kasi nilinaw. Hindi ba? Nilinaw niya or nagbigay siya ng paliwanag nung nabash na siya kinabukasan. Hindi naman niya pinaliwanag habang naghi-hearing eh. At alam nyo, ang pinaka disappointing para sa akin, mayroong mga senador na talagang nag-double down. They doubled down on the idea ng tao dito pagprotekta kay Rodante Marcoleta at sa pagtatanggol ng interes ng China. Oo. They really double down on it. Nakakagulat nga eh. Maski ako, alam ko naman DDS senators sila, Duterte senators sila. Pero kasi
dapat, I mean, kahit senador ka at ikaw ay kabilang sa isang alyansa ng mga politiko, siguro isa or dalawa man sa kanila and maiisip na ano bang mas maganda sa Pilipinas, hindi lang kung ano yung mas maganda sa akin. Sorry. Hindi pala mas maganda sa akin. Mas maganda sa sa politika naming grupo. Oo, syempre. Mm. 'Di ba? I mean, isn't that what we're supposed to expect from our esteemed and honorable politicians? Oo. Kaya nakaka-disappoint, lalong-lalo na yung mga senador na talagang pinagtanggol ang pangbubuli ng China. Hindi na lamang to sa karagatan ha. Ang pangbubuli po ngayon ng China ay hindi na po sa karagatan. Ang pangbubuli po ng China ay pinasok na ang social media ng Pilipinas. Pinasok na yung ating political space dito sa Pilipinas. At mukhang tumitindi ang influence operations ng Chinese Communist Party dito ho sa Pilipinas. At pag-uusapan ho natin yan mga kababayan matapos po ng itong ating break. Magbabalik po ang Pinasabat with Coach Jarrett. Kita-kits guys. Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jarrett. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat kasama si Coach Jarrett. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jarrett. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone at welcome back dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito po tayo ngayon sa Pinasabat with Coach Jarrett. Oo, at tao dito, kung di nyo pa po nagagawa, mag-subscribe at mag-follow na po kayo dito sa Facebook at YouTube accounts ng Radyo Pilipinas. At syempre sa mga tagapakinig natin sa radyo at sa TV, shoutout sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa inyong pagsali at sa pagsabat dito sa ating kwentuhan ngayon. As usual, mamaya po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon magbigay ng inyong sariling mga komento at opinion sa ating pong topic today. At mamaya po, after lang po nitong segment na to. No? Pero meron nung nag-send sa akin ngayon lang, no, habang tayo nagla-live, meron nag-send sa akin ng link. Ang sinend niya sa akin isang balita. Oo, isang balita ho mga babayan. Ang balita nakasulat, Marcoleta binalaan si Carpio. I will charge him with treason. Ay, my goodness. Kalain niyo yun? Si Marcoleta pa maghahabla ng treason, guys. Oo, laban kay former Associate Justice Carpio. Sabi niya, desisyon niya itong Magallona versus Ermita. Okay? Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea. Lumaki nga sa palagay niya ang EEZ pero ipinamigay niya ang 242,000 square nautical miles. I will charge him with treason for this. Yan ang sinabi ni Rodante Marcoleta. Actually, hindi yan ang nakalinya doon sa pagkukwentuhan natin. Pero dahil isinend sa atin yan ng ating viewer tonight, di pag-usapan natin. Daan na lang natin, mabilis lang. Oo. Okay. So, basically, alam naman natin kung ano yung treason. Treason is pagkataksil, di ba? Pagkataksil sa bansa. Yan ho ang treason. Pinagtaksilan mo ang lupang sinilangan. Pinagtaksilan mo ang tao dito? Yung bansang Pilipinas, guys. So, ang gusto niya, dahil daw dun sa decision ng Magallona versus Ermita, ito kasi ay decision tungkol sa sa territorial waters ng Pilipinas. Magallona versus Ermita. Hindi lang pa territorial waters, actually yung pag-a-apply ng UNCLOS sa ating bansa. So, it's a landmark decision, mga kababayan. It's a landmark decision.
ng Korte Suprema. At ang sumulat po niyan ay ang ponente niyan before was si Justice Carpio. Ang haba niyan? Oo, ang haba niyan. Pinag-aaralan namin sa Consti 1 yan. Oo, yung sa pag pumasok ang law school, Consti 1, pag pinag-usapan yung Article 1 ng Constitution, ayan, babasahin nyo si Magallona versus Ermita. Oo, si Article 1 kasi talks about the national territory. Oo. So, national territory and sovereignty. So, ayun, pinag-uusapan yan dun. But anyway, siya daw kasi sumulat yung landmark decision na yon na Magallona versus Ermita. Pero kasi mga babayan, hindi ko alam kung may idea si Attorney Senator Rodante Marcoleta. By the way, he's also a lawyer, si Rodante Marcoleta. Hindi ko alam kung may idea ba siya kung kailan ka pwedeng maghabla ng treason. Oo. Malamang alam niya kasi abogado siya. Pero siguro for the sake of kwentuhan hindi niya sasabihin. Para syempre bida siya. Para bida si Marcoleta, di ba? Pero ang paghahabla po ng kasong treason only applies to crimes or acts that are committed during wartime. During wartime lang yan. Kapag peacetime, hindi ho nag-a-apply ang treason. Pag peacetime. And last I heard, wala naman hong declaration of war galing sa ating executive o sa ating sa Malacanang, sa presidente natin. Wala naman ho tayong declaration of war. So, we are right now in peacetime. At dahil po tayo ay in peacetime, hindi ho mag-a-apply ang kasong treason. Oo. Unang-una ho yan. Pangalawa ho, mga kababayan, although not all Supreme Court decisions are favorable and of course, hindi lahat ng desisyon ng Korte Suprema, minsan tama. But since it is the Supreme Court, it is the decision of the Supreme Court, yung kanilang decision becomes part of the law of the land. Oh. Res judicata. Ayan. It becomes part of the law of the land. At dahil doon, mga kababayan, yung kanyang desisyon ay regardless of whether it is in favor of the Philippines or not, becomes part of Philippine law. So, tsaka syempre, hindi lang naman siya yung nagdidesisyon dyan. Pinagbobotohan yan. Pinagbobotohan ho yan, mga kababayan, ng 15 in total, 15 total na justices ng ating Korte Suprema. So, hindi lang ho siya yan. Kung kakasuhan ho niya ng treason, si former Justice Carpio, isama ho niya yung mga justices na kasama ni Carpio nung panahon na yun. Kasi botohan yan Botohan ho yan. So, kung ganun kahit si former Justice Carpio ang nag-amponente, ang sumulat ng decision, dahil pinagbotohan ng mga kasama niya na 14 pa, dapat kasuhan ni Rodante Marcoleta lahat ng treason. Kasuhan niya lahat. Kasi para na sa ganun, patas. Oo. But even then, again, mga kababayan, an essential element ng pagpa-file ng kaso ng treason ay dapat tayo ay nasa wartime. So, good luck. Di ba? Paano niyo gagawin yun kung wala yung mga requisites or mga elemento, no? Para makapaghabla ng treason. Pero, mga kababayan, let's flip the script. Diba? Let's flip the script, mga kababayan. Kung si Rodante Marcoleta ay handang maghabla ng treason laban kay sa isang former justice na nagdesisyon tungkol sa West Philippine Sea at gusto niyang tawagin itong treason, actually, yung decision ho kasi na yun, mga kababayan, kaya ho yun ang ginamit ho kasi na basis doon is UNCLOS. Ano ba yung convention natin with other countries?
surrounding Southeast Asia at saka ibang member countries pa ng UN. But anyway, kung ang katulad ni Justice Carpio na kumokontra lamang at itinatama ang kabalbalan na ikinakalat ni Senator Rodante Marcoleta, bakit siya yung kakasuhan ng treason? Merong mga individual dyan na ang isinusulong hindi interes ng Pilipinas, kundi interes ng China. Di ba meron nga tayong tinatawag na 9 Judas line? No? Nakita nyo na ba yung post na yun? Yung 9 Judas line? Oo. Yung 9 Judas line, mga kababayan, picture ng mga senador na bumoto kontra sa resolusyon na inihanda ng Senado para pagsabihan ang embahada ng China na umayos kayo. Oo. Umayos kayo. Parang ganun ang sinasabi ng mga senador. Oo. Dayo lang kayo dito sa Pilipinas kaya umayos kayo. Yun yung sinasabi ng resolusyon na yun. Pero merong siyam na senador na parang ayaw nila pagsabihan at pagalitan ang Chinese embassy. For whatever reasons, we don't know. Hindi ko natin alam yung mga dahilan, mga babae na. So, for whatever reasons, we don't know. Pero, mga kababayan, makikita ho natin dito na parang baliktad na ata ang mundo ngayon. Yung mga tao na tao dito, na isinusuko ang soberenya ng Pilipinas, parang sila pa ang hindi traidor. Parang sila pa ang hindi nagko-commit ng treason. Parang ang labo yata na. Hindi ko humagets yun. Hindi ko humagets na yung mga tao na nagtatanggol sa interes ng China parang sila pa yung hindi traidor. Oo. Parang akala mo sila yung nabibiktima Oo. Parang akala nyo sila yung nabibiktima kapag binabash ng mga social media influencers Oo, dahil sa mga kalokohang pinagsasabi nila. Well, take Rodante Marcoleta for example, 'di ba? Masyadong yan si Rodante Marcoleta, balat sibuyas yan Napipikon yan sa mga vlogger. Si Rodante Marcoleta. Sa akin lang yata hindi napipikon yan si Rodante Marcoleta But anyway, going back. Tawag dito? So ayun, mga kababayan. Marami yung mga senador ngayon ang ipinagtatanggol ang interes ng ibang bansa. Pinagtatanggol nila kung ano yung sinasabi ng Chinese Communist Party sa pamamagitan ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Pinagtatanggol nila ang interes ng China. And by the way, mga kababayan, alam nyo nakakalungkot dito, hindi lang ho nag-iisa kasi. Hindi lang ho kasi nag-iisa siya. Marami ho sila. Well, hindi naman sobrang dami, pero marami ho sila. Siguro mga 10,000 na trolls. Siguro mga 10,000 na trolls sa social media. Tapos siguro mga 5 sila. 5 yung handlers ng 10,000 Pinagati-hatian pala Oo. But anyway, so yun na nga. Bakit ganun? Bakit yung mga nagtatanggol sa interes ng Pilipinas ang tinatawag na traidor ni Rodante Marcoleta? Malay ba natin kung si Rodante Marcoleta kasing linis ang sinasabi niya? We don't know. Oo. Hindi ko natin alam yan, mga kababayan. Titignan natin kung magiging totoo ba yung statement na yan. Pero sa ngayon, so far, si Rodante Marcoleta is not faring well. He's not faring well. Lalo na pinili niya na maging spokesperson ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Oo. And mga kababayan, by the way, this is not a conspiracy theory. This is a fact. Totoo ho ito. Itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, itong sudden aggression ng
Chinese embassy sa mga balita ng Pilipinas, this wolf warrior diplomacy na ginagawa ng ng China ngayon. Um, mga kababayan, hindi ho ito first time. Hindi ho ito first time. In fact, kung ako pong tatanungin, baka sobrang batak na ng China dito sa ginagawa nilang ito ngayon. Kasi mga kababayan, ito ho yung same strategy na ginagawa ng China sa mga ibang bansa. Mm. Ginagawa ho ito ng China sa ibang bansa. Hindi lang ho sa Pilipinas. Pero syempre mag-iiba-iba lang ng konteksto tulad ng sa Amerika, landlocked ang Amerika. So hindi sila masyadong hindi mag-iiba sila ng approach, mag-iiba sila ng diskarte kasi landlocked nga. Pero ang Pilipinas hindi eh. Pilipinas is an archipelago. So mas madali ikutan, bale, itong Pilipinas. Pero kung papansinin nyo mga kababayan, in the past few months, makikita nyo ho na matindi-tindi ang operation ng Chinese Communist Party ngayon. Sa lahat ng bansa or sa lahat ng bansa na deemed enemy by the Chinese Communist Party. Nag-e-escalate yung kanilang retorika na baka nakalimutan nyo na yung nangyari sa China. Sa Prime Minister mismo ng ng China, ng Japan pala, ng Japan. Sa Prime Minister mismo ng Japan na si Sanei Takeichi ang pangalan. Oh, parang 'yun. Mm. Galit na galit ang China dito sa babaeng ito na Prime Minister ng Japan. Dahil tatayuan daw ng Japan ang ang Taiwan kung sakali magkaagera sa Taiwan, mga kababayan. Japan ang isa sa mga lalaban para sa Taiwan, para sa China. Ngayon, mga kababayan, ang nakakalungkot dito ay baka ang katotohanan naimpluwensyahan na rin ng Chinese Communist Party etong mga senador na nagtatanggol sa interes ng China. Ganun. Kasi mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, meron pong departamento ang Chinese Communist Party na tinatawag nilang United Front Work. United Front Work. Ang United Front Work po, mga kababayan, ay isang state-owned corporation kung saan wala silang ibang trabaho kung hindi isulong i-broadcast rather ang interest ng China. At kapag mayroong miyembro ng UFW or United Front Work na nakapasok sa politika, wala siya ibang trabaho kundi unahin ang interest ng China sa lahat ng kwentuhan. Yun po ang UFW. That's one of their purposes. Another purpose po ng UFW, mga kababayan, is influence operations. Ano ba yung influence operations? Practically, mga kababayan, ang influence operation ay sisiguruhin na maganda ang pananaw ng mga ordinaryong tao para sa China. Kasi syempre, mga kababayan, kung maganda ang pananaw ng mga Pilipino kay China, o di pwede lang nila ituloy yung mga pinagagagawa na sa West Philippine Sea. Okay lang pala eh. Di ba? Okay lang naman pala. So might as well, ituloy na lang natin. Hindi ba? Going back sa UFW, United Front Work. Si United Front Work po, mga kababayan, ay nagdo-double time ngayon. Bakit? Kasi mga kababayan, meron po kasing goal or pangarap etong si Xi Jinping na gusto niyang makakamit sa 2027 or as early as possible kasi habang tumatagal ang panahon, habang lalo luminipis ang kanyang mga chances para magawa itong goal na to. At ang goal po na yan, mga kababayan, ay ang paglusob at pagpasok sa Taiwan. Ngayon, mga kababayan, paano magagawa ito ng China without as many collateral damage as possible? Okay.
Ang gagawin nila, mga kababayan, instead na maipagbakbakan sila, maipaggerahan, yung usual kinetic warfare, which is barilan, bombahan, etc., etc. Ang gagawin nila, mga kababayan, ay bibili. Pasensya na po sa termino, but it is what it is. Bibili po sila ng mga Pilipino na maiimpluwensya. Tapos, mga kababayan, gagamitin nila itong mga Pilipino na to para i-brainwash. Oo, para mang-brainwash ng ibang tao. Mm. So, hindi ko alam kung marami na bang Pilipino ang na-brainwash nitong si United Frontwork. Pero definitely, mga kababayan, yung tinatrabaho po ngayon ng kung yung inaasta ng Chinese Embassy dito sa Maynila, mukhang consistent po sa kung paano or reported, consistent sa mga reported acts na ginagawa ng United Frontwork. Mm. So isipin nyo na lang si UFW, mga kababayan, ay isang parang higanting PR firm na ang nagpapatakbo ay ang sindikato ng China. Parang ganun si United Frontwork. So yung kanilang influence operations, mga kababayan, maraming tawag dyan, maraming categories yan. Pero for the most part, mga kababayan, ang dalawang pinaka-epektibo nilang influence operations ay number one, sa construction, number two, sa pagbili ng mga politiko. Mm. No joke. Bumibili sila ng mga politiko para i-promote ang mga tao dito, ang China sa buong mundo. Mm. Nakagulat, 'di ba? Parang hirap seryosohin na parang bakit ganun? Anong meron? Bakit ganyan? Ano nangyayari? Oo. But it is true. Kahit i-google nyo ho yan ngayon, United Front Work, makikita nyo ang listahan ng kanilang mga influence operations gamit ang mga politiko. Mm. Kaya nga ngayon pa lang, may nakikita na tayong Manchurian candidate eh. Mm. May nakikita na tayong Manchurian candidate, mga kababayan. Oo, itago na lang natin siya sa pangalang Leni Robredo. Leni Robredo. Tawag dito? Sara Duterte, sorry. Wala na pala si Leni Robredo, di na pala siya yung VP. Sorry. Hindi na pala siya yung VP, no? Si Sara Duterte na pala. Yung Manchurian candidate. Sorry na agad sa mga kakamping na nanonood sa atin. Oo. Sara Duterte nga pala yung Manchurian candidate, no? Dagdagan pa natin yung malapit na rin yatang arestuhin ng ICC. Si Bongo, saka si Bato de la Rosa. So, anyway. Grabe, slip of the tongue yun. Proidan sleeps. Anyway, mga kababayan. Linawin lang natin hindi si Leni Robredo, Manchurian candidate Manchurian candidate si Sara Duterte. Oo. So, nadulas. Mm. Tawag dito. Sabi ni Telma Petroska, balita ko magi-start sila na sa March mag-brainwash. Sabi ni Ate Telma Petroska. Well, I think they've already started. Oo, nag-start sila nung panahon ni Rodrigo Duterte. Mm. Pasensya na po. Mm. So, 'di ba? That's how influence operations work. Kukuha ka ng politiko, tapos kukuha ka ng troll farm, ikakalat mo yung mga interest ng China, tapos kukuha ka ng politiko, #Rodante Marcoleta, na tawag dito, na isusulong yung interest ng China. Kukuha ka ng politiko na itago natin sa pangalang Senator Alan Peter Cayetano, na maikipagdebate para lang isulong ang interest ng China. Oo. Kukuha ka ng politiko na tatahimik lang, pang pirma lang. Oo. So meron ka ng buo na nine Judas line, guys. Oo, sila si Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Chis Escudero,
Joel Villanueva, sino ba ba? Si Camille Villar ba para sumama? Hindi sumama, hindi sumama yung mga Villar. Robin Padilla, so I'm missing three more. Pia Cayetano, sumama si Pia Cayetano dyan eh. Tapos, sino pa ba? Ah, kalimutan ko yung iba. Pasensya na. Nakakalimutan ko yung iba. Pero, it is what it is. Nangyayari na yan. Panahon pa ni Rodrigo Duterte, ginagawa na yan. Yung China influence operations. Oo. Kaya nga napakaganda nung idea nung Transparency Initiative. Yung Transparency Initiative po ni Commodore J. Tariela at ng ating Coast Guard. Si Jinggoy, yung kasama rin pa si Jinggoy. Yung Transparency Initiative nila, ang punto ho talaga niyan ay siguruhin na malalabanan ang influence operation na ginagawa ng China sa Pilipinas. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, mga kababayan, walang Transparency Initiative. Oo. Wala akong Transparency Initiative. Hindi ho natin alam kung anong ginagawang mga kalokohan ng China dyan sa mga karagatan natin sa West Philippine Sea. So, anong nangyari? Nung bumaba na si Rodrigo Duterte at umupo na ang Pangulo natin na si President Bongbong Marcos, nag-umpisa po yung Transparency Initiative. Nakita na ho, pinapakita na ho sa sambayan ng Pilipino kung ano yung pang-abuso na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kung paano sinisira ang environment ng West Philippine Sea. Kung paano, kung paano inaabuso ng Chinese Communist Party, PLA or People's Liberation Army, yung kanilang sandatahang lakas para pigilan ang mga mangingisdang Pilipino na makapangisda ng kanilang hanap buhay, na magawa ang kanilang hanap buhay dyan sa West Philippine Sea. Yun po yung Transparency Initiative. Yun po ang isiniwalat ng Transparency Initiative. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, mga kababayan, hindi ho nababalita yan masyado kasi may may parang gag order. Parang may gag order galing sa Pangulo. Although it is not written, oo. Pero if I'm not mistaken, merong panahon na nagsalita si Rodrigo Duterte at ang kanyang sinabi ay simula ngayon, wala nang magkokomento ng negative tungkol sa West Philippine Sea. Naalala niyo yun? Meron nun. May balitang ganun, mga kababayan. Ginawa talaga yun ni Rodrigo Duterte. So hanggang ngayon, mga kababayan, although ngayon medyo mas mahina ng konti, ngayon lang sila maingay. O ngayon lang sila nag-iingay ng sobra-sobra. Bakit? Kasi malapit na rin yung election ng Pilipinas. You have a year and a half before the elections. Masyado na malapit. Kailangan maipasok na nila yung kandidato nila, yung kanilang Manchurian candidate, mga kababayan. Kailangan maiposisyon na nila yan. At who else will be their Manchurian candidate, di ba? Si Lovely Photo VP Sara Duterte. Si Lovely Photo. Siya yung Manchurian candidate. Kaya hindi rin ako magtataka kung bakit sumobra naman yung dami ng troll farms, sumobra yung dami ng ng mga influence operations ng China sa Pilipinas. Hindi ako magtataka. Kasi kailangan nilang ipanalo yung kanilang Manchurian candidate. Ganun talaga. Kaya nga gigil na gigil din sila kay Tito Soto eh. Kasi kapag si Tito Soto ang nag-preside doon sa Senate, baka merong hindi magandang mangyari kay Sara Duterte, baka bigla na lang siya mawala sa national spotlight dahil na-impeach na siya. Oo. Dahil na-impeach na siya. So, mga kababayan, tulad nga ng tanong natin dito, dapat ba nating hayaan ng Chinese Embassy na gumalaw na parang amo dito sa Pilipinas? At sasagutin nun natin ang tanong na yan, maya-mayang konti lamang, mga kababayan. Magbabalik po ang Pinasabat with Coach Jarrett. See you in a bit, guys. Sa bawat issue ng bayan,
May kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hello everyone at welcome back dito po sa ating palatuntunan na Pinasabat with Coach Jared. Mga babayan, nandito na po tayo sa portion ng ating live stream kung saan pwede na po kayong tumawag. Our phone lines are open. Ngayon pong gabi ng Valentine's. Happy Valentine's mga babayan. Wait lang. Okay. So, our phone lines are open. Pwede na po kayong tumawag sa 0960-826-9015. Pwede po yan. Makokontak nyo po ako sa WhatsApp kung kayo po ay nasa abroad. Pwede rin naman po direct kapag nandito kayo sa Pilipinas. Okay? So, ito na po ang ating first caller. Hello po. Welcome to Pinasabat. You're live. Good morning. Hello, ma'am. Good morning. Suki, Good morning po. Yes, ma'am. For the sake of our, Ma'am Suki. For the sake of our audience po, na pakilala po tayo, ma'am. Jenny Lynn po from Toronto. Ayan, si Ma'am Jenilyn from Toronto. Suki na to si Ma'am Jenilyn eh. Sige po, ma'am. Ano po masasabi niyo? Sa Chinese Embassy, no? Embassy sila. Ang tawag doon embassy, di ba? Hindi mo teritoryo yung bansa na nandoon ka. So, dapat, huwag sila magsalita ng ganon. Igalang nila kung nandun, kung nasan bansa sila nandoon. Kaya nga ang tawag doon is diplomat, di ba? Respect. Di ba? Respect begets respect. Kung igalang nila kung nasan bansa sila. Yan yun eh. Right. Yung diplomat dyan, palitan. Actually, Dapat palitan nila kasi yan, walang galang doon sa bansa kung nasan sila nandoon. Wala silang karapatan magsalita against doon sa bansa kung nasan yung embassy nila. yeah, sa host country, no? Kasi nga dapat, sa ibang bansa yan, gawin mo ganyan, kasi tanggalin nila. Right. Tatanggalin nila yung embassy. Di ba? Okay. Correct. Wala na embassy. So, Wala ng Chinese embassy pag gano'n. tatanggalin. Gawin mo sa ibang bansa yan, dikdikin ka talaga. Right. Hindi pa pwede. Lalo na yung US or Canada, yung mga powerful na bansa, hindi ka pwede mag-ganyan. Hindi ka pwede magyapang-yapang. Correct. Tayo lang kasi hindi tayo kumitibo eh. Ewan ko ba? Pilipinas, hello, haibo naman tayo, di ba? Right. Baka may ibang strategy, ma'am. Oo. Okay, so ma'am, baka may gusto po kayo patingin, ma'am. Happy Valentine's to everybody. Happy Valentine's din po sa inyo, ma'am. Yun lang Okay. Thank you very much for calling. God bless po, ma'am. I'm Jenilyn. po. Bye. Okay, next caller, guys. Where's the speaker? Ayan. Hello po, you're live sa Pinasabat with Coach Jared. Hello? 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 Chappy po, Chappy. Oo, Chubby po, Chubby. Parang ako lang, Chubby. Tawag po kayo ulit, ma'am, sir. Oo, Chubby lang po, Chubby. Okay. Wait lang po, Okay. Chubby. Okay, ito. Okay, game. Isa pang suki natin to, sir. Sige po, sir. Welcome to Pinasabat with Coach Jared. Opo, pakilala po tayo sa ating audience. Hi, Coach. Good evening. This Good evening is po, sir. Yes. to Singapore. Opo, sir. Okay. Ano po masasabi sa topic natin, sir?
Actually, meron natang ano doon tungkol doon sa Geneva Convention Mhm. na ang embassy ng isang bansa should respect the laws of Laws the of land. the land. Yeah. Di ba? And at the same time, yung mga policies nila, whatever that they should be aligned with the policies in terms of the relations between the two countries. Pero dapat hindi nila ina-undermine yung policies ng host country nila. Mm. They need to step on the foot of whatever the policies of the host country is having. Mali yun eh. Right. At saka dapat hindi na-allow yan ng government ng Philippines. Yung DFA natin, ewan ko kung ano yung stance nila dyan. Basta, hindi maganda na masyado tayo malambot dyan. Although sinasabi ng mga communications ng kay tulad ng sinasabi ni Yusek Claire Castro, policy and stance of the DFA towards China is firm and something. Mhm. Pero I don't know the details of that, but dapat hindi tayo subservient. Kumbaga nagiging ano tayo eh. Naging not in a way na subservient, pero parang malambot Right. ang tingin. Mhm. So, at saka, the- I mean, yung mga datingan pa ng mga, yung senators na to, ng mga, Cheers. ng mga, ni Mr. 10K at ni Mr. 2K. Mhm. Pag dito, nagkakaroon tuloy ng a glimmer of hope para sa magkaroon ng pwede silang makialam sa policies of politics ng Pilipinas in terms of foreign relations. So this gives actually a bad precedent sa mga yung itong ganitong mga sitwasyon. Okay. At saka, Yep. Coach, pwede bang magmura kay ano? Hindi po pwede, sir. Pasensya na. Nasa radyo tayo eh. Pasensya na. Oo. Sa ibang panahon na lang. Okay. He's actually confusing people. He's actually confusing the Filipino people. He's trying to medal up yung loss of the seas and the new territory, yung island features, which is by right is naunang territory. Yes, sir. Okay, sir. Established noong 1970s. Yes, sir. Sige po, sir. Wrap up na po natin yung call kasi may papupunto matawag. Oh. Sorry ha. Opo, sir. No problem. Thank you very much po for calling, sir. Ha? Yeah. So, ganun lang. Good evening and thank you, Coach. Thank you very much po, sir. Sa mga Chinese friends ko. Marami dyan sa Singapore. Okay, thank you very much, sir. God bless po. Okay. Okay, bye. Okay, goodbye. Okay. Ayan, ito yung tumatawag kanina. Yes, sir. Ma'am, sir. Are you there? Hello, po. Yes. This is Pinasabat with Coach Jarrett. You're live po. Nakatalaga po. Ang sasabi ko lang po sa sa inyong program ay sana po magtagal pa ang inyong program at kasi maraming natutunan sa program. Sana po magtagal pa ang inyong program. Thank you very much. Ano pangalan niyo, ma'am, sir? At saka meron po, hello? Yes, ano pong pangalan niyo, ma'am, sir? First name lang po, first name. Hello po? Yes, ano pong pangalan niyo, ma'am, sir? First name po. Jay po, Jay. Jay, ayan. Taga saan po tayo, Sir Jay?
Tagig po, tagig. Tagig, ayan, yan. Okay po. Sige po, sir, tuloy niyo po yung sinasabi niyo. Hello? Yes, yes. Opo, tuloy niyo lang po yung sinasabi niyo kanina tungkol sa topic po natin. Mag-aaral ng tapos, mag-aaral ako sa program. Okay. Okay po. Thank you very much po, sir, for the kind words na ibinigay niyo po sa atin. It's very much appreciated po. Hello? Hello? Opo. Salamat po sa kind words po, Sir Jay. Opo. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's din po, sir. Happy Valentine's. God bless po. Sir, hello. Hello? Yung dalawang magandang bot para 16 years old lang si Ma'am Cathy at saka si Ma'am Shirley. Hindi ko alam kung naikinig sila ngayon pero sige, sana naikinig sila. Salamat po. Okay, thank you very much po, sir. Okay. Grabe, ginagawa tayong dating show Anyway, tuloy. Okay. Hello, you're live po sa Pinasabat. Hello? Hello po, hello. Ay, nawala. Okay. Next. Okay po. Hello, this is Coach Jarrett. You're live po dito sa ating palatuntunan. Pinasabat with Coach Jarrett. Hello? Hello? Wala, nawawala yung mga natin, callers natin, guys. Hello? Okay, walang tunog. Okay, umulit. Next. Okay, hello, you're live sa Pinasabat with Coach Jarrett. Hi, Coach Barrett. Good evening to you and good morning to the Philippines. This is Michelle. Hello, Ma'am Michelle. How are you? You know me by making out me too. Yes, Ate Michi. I just want to say hello. Finally, I was able to watch you live. Ay, thank you very much po. Susugan yung previous caller kanina na talagang Senator Marcoleta is really confusing people. Mm-hmm. He pronounces the difference between EEZ and the Calayan Island Group. Yung lumaki sa Pilipinas, alam na natin yung geography and differences, different sa archipelago sa landlocked na mga lupain. Mm-hmm. Isa lang naman is, sila na nakalagay sa pwesto, sila pa yung nagpapakita sa mga taong hindi ganun karunong sa geografika ng Pilipinas. Right. Mas pinilinan pa nila ang ibang bansa. Nakakahiya Nakakahiya. Sa totoo lang, dati na akong bilib sa kanila sa mga Duterte dahil yun nga, may kamay na bakal, meron silang paninindigan. Pero ang nakakadismay at nakaka-embarrass sa mga taong tulad namin na nanonood at nakatingin sa far is yung mga kababayan natin na akala natin na makakatulong sa pagpapaunlad sana sa Pilipinas kapang nangungunang nagpapababa sa imahe ng Pilipinas sa global stage. Right. Yung mga Pilipino na malayo dyan sa Pilipinas na nagmamahal maski paano. Kung sana nung panahon namin ay may mga trabaho mga bagong graduate, pwede naming i-hold hanggang kami tumanda. Hindi na kami lalayas ng Pilipinas para lang magtrabaho sa ibang bansa. Correct. Yeah. Anyway, Coach Jared, I would like to give credit to you and all the bloggers who are supporting PBBM. Thank you very much. Totoo lang. Salamat at yun lang. I would like to give way to everybody else who are supporting our administration. Totoo yan. Kung sino man ang nasa Pangulo sana or kung sino man ang namumuno, tulungan na lang na sana nating magpaunlad sa Pilipinas kasi paano in our little ways. Huwag na natin tirain sila sa mukha ng global stage. Kasi ang liit ng mundo Mm-hmm. Madali siyang makita yung mga kabubuhat at kabalbalan mga kung sino-sino man. Lalo na sa mga taong nasa posisyon. Correct. Pero
nakakadismaya ang mga Duterte. So, Mhm. Okay. have a great year. Have a good day, ma'am. Continue blessing you. Thank you very much po. Alright, bye. Okay. Very active ang mga callers natin tonight. Siguro kasi dahil sa topic. Nakakagigil naman kasi talaga. Hello po, you're live sa Pinasabat with Coach Jarrett. Hello? Hello. Yes, ayan. Ma'am, kamusta po kayo? Hello? Hello. Yes. Can you hear me? Si Coach Garrett po ito? Yes, ma'am. Opo. Hello, good evening po. Good evening po, ma'am. Kayo. Yes. Ay, happy Valentine's po. Happy Valentine's po, ma'am. You're live po sa ating Pinasabat with Coach Jarrett. Ikaw po ako ngayon eh. Opo. Yes, ma'am. Ma'am, okay lang po ba humingi ng pabor? Opo. Ma'am, okay lang po ba pahinaan ng TV? Nag-feedback po kasi. Opo, or radyo or cellphone. Kasi nag-feedback po kasi nag-echo. Mm-mm. May speaker kasi ako siguro yung speaker ko. Wala po, sarado po yung TV ko eh. Hello Ayan, po. opo, ayan. Baka mas okay po yan. Yan. Okay po. Ang ganda pala talaga ng boses ng mga Coach Jared. Hindi ko sure, wala naman po akong alam sa sovereignty natin. Kaya lang yung pagiging, yung ating, yung sa West Philippines natin, meron nga akong kasama dito na na Chinese. Sa amin ng West Philippines. Tingin lang siya sa akin. Para sana akong gano'n. Gusto ko maging maganda kahit na wala ako sa Pilipinas. Gusto ko Right. maging ayos yung ating yung Pilipinas, 'di ba? Kasi mahal natin ang bayan natin kahit na nandito ako sa ibang bansa. Kasi nakakaawa yung ating presidente na nagpapakahirap na 'di ba? Ang dami niya nang ginagawa pero Correct. bakit pa rin ang lumalabas. Mhm. Tama. Mga pangit sa kanya. Sana yung mga tao na yung mga ibang tao na nag-iisip na naniniwala dun sa mga naninira sa kanya, sana naman kahit na against sila kay PBBM, wag naman nilang parang yurakan na talaga yung pagkatao ng isang tao, di ba? Kasi nakakaawa niya, kahit ako naiiyak ako minsan pag naririnig ko yun. Right. Okay. Coach Jared. Thank you very much po, ma'am. Okay, God bless you po. God bless po. God bless po, ma'am. Thank you po. Okay, bye-bye. Bye. Okay. Sabi nila kami ay tiamyanan, busy daw ang WhatsApp ko. Oh, busy po talaga. Opo, eto na. Sasagot na naman sa WhatsApp. Okay. You're live po sa Pinasabat with Coach Jarrett. Welcome. Hello? Yes, ma'am. Ano po, Sir Jared? Ano po isa yung sovereignty? Opo, kung ano po ba ang dapat Hindi po yung gawin natin. Oo. kung ano pa yung palayasin na lang po yung ng embassy. Palitan, Ng China. isip naman palayasin. Palayasin o palitan? Palayasin na lang po. Palayasin na lang. Okay. Ibigay na lang na ang sinabi ni Marcoleta, isusuko. Si Marcoleta na lang at saka yung pamilya niya isuko natin para gawin nilang siopaw. Doon kasi sa China. Okay. Okay po, ma'am. Po, siya na lang yung isuko natin. Sila na lang yung ating pamilya niya po. Sama Siya lang. na yung Mukhang ka na, ano? Opo. Mukhang ka na. Why not? Okay po. Nilang siopaw. Thank you. Po niya bilib na bilib sa kanya yung mga China, hindi niya alam, ginagamit lang siya. Ang tatanga talaga ng mga senador, Well, mga China. marami ho silang ganyan ngayon, ma'am. Siyam po sila ngayon, siyam, na chinadors. Nine Judas. Nine Judas ngayon. Hindi niya po nila. Oo, hindi po ay. Hindi po natin. Sila na lang po ang isuko natin. Correct. China para gawin nilang shopping. Okay. Magpagdating yung pagkain ng China. Opo, ma'am. Okay. Sige po, ma'am. Ano po? Oh, Ma'am, sige. shoutout. Ay, wala po. Wala. Okay, sige po. Okay. Thank you very much po for calling, ma'am. Happy Valentine po. Okay. Happy Valentine po. Happy Valentine's. God bless po. Okay. Yarn. Medyo marami tayo ngayon, ha. Mas maraming bumabati ng Happy Valentine's. Oo. Hindi,
May tumatawag. Hindi raw makasingit ng call palagi. So, nag-send na lang siya ng voice message. Wait, pakinggan natin voice message. Wait. Malabo yung voice message. Ito na lang. Game. Hello, you're live po sa Pinasabat with Coach Jarrett. Hello? Yari! Hello, ma'am. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's po. Happy Valentine's Yon, from Germany. Okay. Sige po, ma'am. Ano po pangalan natin? Ang masasabi ko lang dyan po, Mm. inaano ako. Ang masasabi ko lang dyan kasi yung taga-embassy kasi mga China, malakas ang loob nila dyan ko kasi nandyan ang pangalawang nila, amo. Boss, iba Sara. Pangalawang amo si Sarah. Hindi ko nalang boss nila. Okay. Ganyan sila kalakas ang loob nila. Mhm. So, ang masasabi ko lang is, shout out sa mga yung mga supporters ng mga Duterte. Sana hindi na nila ibuto yung mga ganyan coach kasi sila din ang magsisisi sa bandang huli. Tama, tama. Correct. Yan ang Okay po, ma'am. Salamat po sa pagtawag. God bless po. Ingat po sa Germany. Happy Valentine's. shout out ko sa Christmas Bintag. Ayun. Sige po. Salamat po. Oo, shout out po kay ano pangalan mo? Gigi. Sa Ate Gigi. Ayan. Okay. Shout out po sa inyo, Ate Gigi. Okay po. Pa yung si Marcolita, ang sabihin ko dun sa kanya, siya na naipalipat sa sa China. China. Oo. Kasi po dito. Yun. Yung Peruvian niya, coach, yun iiwan dyan sa Pilipinas, baka mabinta kaya makatulong sa Pilipinas. Okay. Sige po, ma'am. Tatry natin yung makarating. Okay. Sige. Good night po, ma'am. Thank you for calling. Bye. Bye! Okay. Ano pa sasagutin tong isa? Okay. Hello po, you're live. Hello? Hello, good evening. Yes, sir. Live na po kayo, sir, sa Pinasabat with Coach Jarrett. Ano pong name natin, sir? Yes, ako ho si Ed Ong. Yes, sir. Ayan po. Taga saan po tayo? Apo, sa Manila. Yes. Okay, sir. Ano po masasabi sa topic natin? Yes, normally yung mga ambassador, they serve to the pleasure of their leader of origin. Mhm. So most likely, itong ginagawa ng Chinese ambassador is direct or indirect instruction from their leader. Mhm. So whatever he's doing is a reflection of what their leader wants. Right. Right. So, ano po dapat natin gawin, sir? We makaka-request lang tayo na palitan siya kaso we cannot take personal non grata sa ambassador. Right. Sila yung communication line natin eh. Mhm. Correct. Agree ako dyan, sir. Agree. Opo, sir. Sir, baka may gusto po kayong batiin? Sa fourth family. Sa first family. Yes, okay. Sige po, sir. Yes. Okay. Good evening. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's din po, sir. Enjoy. God bless po. Okay, God bless. Bye-bye. Right. Ayun. So, mga babae, nagandyan na po muna tayo mag-take ng calls ha kasi malapit ng Ay, siguro, sige, one last, si ma'am. Hello, ma'am. Hello? Yes, alam ko kasi suki ko kayo, ma'am, kaya tinanggap ko yung call. Dapat patapos na tayo. Ano po? Yes. Kamusta po kayo, ma'am? Kamusta? I'm fine. Ikaw, kamusta po? Okay naman po. Happy Valentine's. So, ma'am. Opo. Ako, si Miss Shirley po ito. Yes. Naman, ang inyong avid fan. Opo, kaya nga po sinagot ko yung call, ma'am, eh. Kasi alam ko suki kayo, eh. Opo.
Coach, opo. Coach, alam mo, dapat talaga, mabait lang talaga si PBBM. Pero, pwede po bang, i-request ni PBBM na palitan na yung, yung kanilang representative, yung ambassador ng China sa Philippines. Yeah, pwede naman po kung magdidesisyon siya ng ganun. Sana po i-request niya yun kasi alam niyo po, dapat yung mga ambassadors ng bawat countries, lalo na kung nandun sila sa host countries, dapat they respect kung ano man yung internal policies natin. At the same time, dapat sila nga po ang nagiging bridge para magkaroon ng harmonious relationship yung bansa. 'Di ba yung bansa natin, tsaka yung nire-represent nila. Alam nyo, kaya ako, sa tingin ko lang po, kaya ganyan din yung mga representatives ng ibang country sa ating gobyerno. Kasi po, yung ating mismong mga senators, yung ating mga mismong politicians, nakikita nila na hindi nila nire-respeto yung presidente natin. Alam nyo, yun nga po yung mali sa atin eh. Sana po, kapag po eleksyon, tama po yung sinasabi sa news na kapag po eleksyon, talagang yan, competition, friendly competition, pero at the end of the election, yung naboto, sino ng majority, dapat nire-respeto po yun ng lahat ng mamamayan. Right. Yung Pilipinas ay umunlad kasi we have one goal, that is to elevate the lives of all Filipino people. Ganun naman din ang goal ng ating presidente. Kaya regardless kung anong position, regardless kung anong party, kung saan kang party, dapat isang goal lang tayo, that is to really help the president. Alam mo, hindi naman po perfecto ang ating namumuno sa atin. So, kung ano man po yung kakulangan niya, sana nga po, tama po si Ate Shawi. Nagkamali di ba? Nagkamali sa pagpili ng Vice President. So, sana kung nagkamali yun, di ba? Dapat sana yung Vice President natin, siya yung sanang nagpo-complement kung ano man yung naging pagkukulang ng presidente natin. Hindi yung minamagnify niya kung ano yung kahinaan. So, ganun din, the same thing with other senators. Sana po, we all help together kung ano man yung kakulangan or kung ano man yung dapat pang i-improve, dapat positively, constructively, we do our part in helping the government achieve its goals. Right. Ganun po. Kaya po yung natin, yung mga representatives natin, itong mga ambassadors na to, ganun po yung nakikita nila, di ba, kino-conquer nila tayo by making divisions, sabihin nag-aano ng divisions amongst us. Kaya tuloy lumalakas yung claim ng ibang country sa atin eh. Kaya I hope and I pray na sana maging maayos na po yung ating yung political arena ng Pilipinas. Right. So, Great. Thank you very much po for calling. Thank you, Coach. Okay. Thank you, Coach. And mag-date kayo ni Wifey. Ay, tapos na po. Kahapon pa. Okay. Thanks to all. Happy Valentine's Day. Alright. Bye-bye. Bye. Okay, hanggang dyan na lang po tayo mga kababayan. It's 10 o'clock. Pasensya na po. I'll see you again next week. God bless everyone. See you next Saturday. Bye! Sa bawat issue ng bayan, may kanya-kanyang opinyon ang mamamayan. Pinas, Pinas, Sabat with Coach Jared. Makisali, makisabat sa talakayan with Coach Jared. Boses ng masa, ating pagbibigyan. Opinyon ng taong bayan, ating pakikinggan. Pinas Sabat, Pinas Sabat. Kasama si Coach Jared. Opinyon ng masa, sureball kasama. Pinas Sabat with Coach Jared. Tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.